Hi! Mapay nga adlaw! Welcome po to Mama Bells Mini Vlog! Aadi na luwat po ang inyong Mama Waray. At ang video na ito ay noong Good Friday. Pasensya na po kayo at lagi po akong late upload. Alam nyo naman po ang buhay nanay at ang dami-dami pong ginagawa. So ito palang napuntahan namin na ito po yung Payao, Calvary Hill. Ay nako, first time ko pong makapunta dito kahit ang lapit-lapit lang. Until nga po, nag-change na ako ng relihiyon. Pero dahil si baba namin ay katoliko pa naman at minsan lang din siya makapunta sa mga ganito, syempre po, katulad ng pagsuporta niya sa amin, kailangan ko din suportahan ang paniniwala niya. Ayan nga't nakita-kita kami dyan ng aking mga pinsan at mga kaibigan niya. Pababa na sila dyan at papunta pa lang kami sa taas. At dahil nga first time namin pareho, syempre po, curious kami kung gaano pa kataas yung aming aakyatin. So ayan po, yung mga pinsan ko at kakilala, nagtatawanan sila dahil may na-slide nga doon sa taas. At syempre pag Calvary Hill ang pag-uusapan, ay syempre bukid yun na aakyatin talaga. So ayan, dito na pala kami sa second station. Diba pala ka station, mahingal na. O diba, second station pa lang hinihingal na. Alauna ba naman kasi ng tanghali? Tinamad kasi ng umaga. Hindi naman pwedeng hapon na. Ang akala kasi ni Baba hindi ako sasama. Pero sabi ko nga kahit hindi na ako katoliko ay susuportahan kita. Basta ba para sa Diyos ang iyong ginagawa? Minsan na lang po kasi itong magsimba at hindi po relihiyoso ang asawa ko. Kaya naman nang sabihin niya pupunta siya sa Calvary Hill at magpipenitensya, abay syempre kailangan kong suportahan yun. Bukas naman po kasi ang isip ko sa mga paniniwala ng mga tao. Iba-iba man po yung ating mga relihiyon. Syempre po, kailangan nating irespeto yun. At least po, yung mga tao ay naniniwala sa Diyos, kay Jesus Christ na ating tagapagligtas. Pero ang nakakalungkot lang, mostly sa mga Katoliko, nagpepenitensya lang kapag Holy Week. Yung iba, sa halip na mag-fasting at magdasal, ay nasa mga outing at galaan. Parang naaalala lang ng mga tao na may Diyos kapag Holy Week. Naiisip lang ng mga tao ang sakripisyo ni Jesus Christ kapag Semana Santa. Hindi ko naman po nila lahat ng Katoliko, pero mostly po ay ganon. Yung kung sino pa yung madasalin, ay yun pa yung mapangmata sa kapwa. Yung araw-araw nagsisimba pero chismosa naman. Kaya sabi ko sa sarili ko, dapat hindi ako ganito. Dapat kahit paano makapagsilbi ako sa Diyos. Meron po kasing parang kulang. May hinahanap po ako na hindi ko maintindihan. Yun pala ay kulang ako sa spiritual. Hinahanap ko po ang presensya ng Diyos. Dati po kasi ganun po ako. Nagsisimba lang kung may oras. Hindi ko po masyadong pinagtutuunan yung pagdadasal. At kahit pagbabasa ng Biblia. Kung kailan lang talaga maalala. Pero alam nyo bang mali yun? Kasi dapat inuuna natin palagi ang Diyos. Dapat palagi tayong nagsisimba dahil yun lang ang oras natin sa Kanya, sa pag-worship sa Kanya. Dapat araw-araw natin siyang pasalamatan sa Kanyang pagsasakripisyo, hindi lang yung panahon ng Semana Santa. Manghingi ng tawad sa Kanya at magbago. Repent yourself, ika nga. Habang maaga pa, magsisipo tayo sa ating mga kasalanan. Dahil hindi po natin alam kung hanggang saan lang yung ating buhay. Darating ang panahon, sa lupa din po ang ating punta. At kailan ka pa magsisisi kung sakahuli na? You can never say, di ba? Anyway, hindi pa naman po ganun katagal na nag-change ako ng relihiyon. So I'm starting pa lang at nasa process pa lang ako ng pagbabago. Na-realize ko po yung buhay na importante talaga ang Diyos. Noong naoperahan ako ng gallstone, takot na takot po ako noon at akala ko mamamatay na ako. Ang dami-dami ko biglang naisip, sabi ko, Lord, hindi pa ako ready. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Kailangan pa ako ng mga anak ko, ng pamilya ko, at hindi pa ako nakakapagsilbi sa inyo. Sabi ko, Lord, hindi pa ready yung aking mga anak. Ayokong mapariwara yung buhay nila kapag nawala ako. Sabi ko, Lord, gusto ko pa pong ilapit sa inyo ang aking mga anak at makilala ka. Sana'y bigyan niyo ako ng pagkakataon, bigyan niyo ako ng sign at hinahanap kita at kailangan kita sa buhay ko. Gusto kitang maramdaman at gusto kitang pagsilbihan. Kaya ayun, pagkatapos ng aking operation ng gallstone, mga 2 buwan siguro, may nag-invite sa akin. Sabi niya, try mo lang, baka makita mo dito yung hinahanap mo. At yun nga, nag-try po ako. Sabi ko, wala namang mawawala. Pero ang dami-dami na pong nag-invite sa akin na iba-ibang relihiyon. At siguro, ito po yung aking calling. Kanya-kanya naman po kasi tayo ng calling. Calling po yung tinatawag ka ng Diyos. Na kung saan po, doon po mararamdaman ninyo ang kanyang presensya. Yung first time akong magsimba noon, grabe yung iyak ko. Nung nagwa-worship na po, as in lahat po kasi sa akin tumama. As in hindi ko po napigilan talagang lumuha. At ang gaan-gaan talaga ng feeling. Kaya sa tinagal-tagal ko pong nagsisimba doon, as Pentecostal po, kaya nag-change po ako ng aking relihiyon. Kasi nang dahil doon, bumalik po yung pananampalataya ko sa Diyos. At syempre, dahil bago pa lamang po ako, may mga namimiss po talaga ako sa pagiging Katoliko. Lalo na po itong Calvary Hill, yung pag-akyat sa bundok na ganito kataas bilang penitensya. At yung simbang gabi
January tuwing December kasi wala yun po sa Pentecostal. Sabi ko nga kahit iba-iba man po tayo ng relihiyon, ang mahalaga po dyan ay naniniwala po tayo at nananampalataya sa Diyos at higit sa lahat nagre-respeto sa ating kapwa. At syempre iwasan nating magkasala at kung magkasala man po, sabi nga nila repent yourself, magbago pa rin para sa kabutihan, para sa Diyos. Ang lahat po ng tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon magbago. Kahit sino ka man po, basta't lumingon ka lang po at tumawag po sa Kanya. At yun po ang aking natutunan sa pagbabago ng aking relihiyon. Repent yourself. Anyways, tuwang-tuwa nga ako dito kay Baba kasi kahit paano, kahit magkaiba man kami ng relihiyon, ay nananalangin pa rin siya. Mahirap naman kasi kapag yung tao walang pinananiwala ang Diyos. Mahalaga pa rin po ang may pananampalataya na dapat po yun po ang hindi mawala sa atin. Anyways, ang ganda-ganda po dito sa Paya. At sa tinagal-tagal po, ngayon pa lang po ako nakapunta dito. Ilang years din kasing hindi ako nakakaakyat ng Calvary Hill. Panata ko din po ito noon nung Katoliko pa ako. Pero yun nga, walang pagbabago sa akin. Pero ang ganda-ganda talaga doon sa taas, oh. Kita nyo? Ang sarap panoorin ng mga tanawin. Napakasarap magmuni-muni doon. Parang ang sarap sumigaw. Kung hindi lang si Mana Santa, yung isigaw mo lahat doon yung mga problema mo. Ay nako, siguro ang gaan ng feeling. Anyways, nakailang station na po kami dito at nasa taas na talaga kami ng bundok. Tapos mga 2:00 na po yan ng tanghali, ng hapon. As in, sobrang nakakapagod at sobrang init talaga. Pero nakaya naman ang dalawa kong anak. Dahil mangha-mangha din sila sa kanilang mga nakikita dyan sa taas. At ayan nga, sa sobrang init ay nagpakarga na si Bunso. At dito naman ay hinihingal na talaga ako. Atadas! Look, open view. Oh, wow. Huh? At ayan, dito naman po yung last station. At iba naman talaga ang feeling kapag nasa tuktok ka na ng bundok. As in, hingal na hingal po talaga ako dyan habang nagvi-video. Pero kahit nakakapagod at sobrang hingal ay sobrang ganda talaga ng tanawin doon sa taas. At sa sobrang ganda ay parang ayaw ko nang bumaba. Abay sabi ko saglit muna at magmumuni-muni muna ako dito. Wait lang at hihinga muna ako. Pero dahil nga sa sobrang init ay dahan-dahan po kaming bumaba doon. At habang pababa nga ay video ako ng video. Syempre, pang content na rin ito. Ayan nga, nagmamadali yung anak ko sa pagbaba at karga-karga naman ni Baba si Bunso. At syempre, pagdating sa baba, Stop. Yes. Ibang kulor siya. Kabutangan tim anak kitala. Ibang kulor siya. Ano na, Jay? Ibang kulor ba o nagpanik siya? Hoy, pahuway gad man. Oh, naglupay-pay ka na nga ni. Kita snack. Snack. No. Dali na. Ay, pag dinalagan. at ayan, pati si Bunso ay nagpakarga na dahil sa sobrang pagod. At syempre, kahit nakakapagod ay masaya din naman. Masarap din gunitain ang mga pagsasakripisyo ni Jesus Christ. Minsan kasi ang mga tao nakakalimot na. At ayan, hanggang dito lang po muna ang aking video at nagpicture-picture ako dyan. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa patuloy na sumusuporta po sa akin. Thank you for watching. God bless po.